para depensahan si Lamine Yamal. Hindi sapat na tapikin siya at sabihing, "Ole, ang tapang mo, ituloy mo lang." Kailangan mo siyang tulungan at gabayan sa landas ng kababaang loob. Sa landas ng kababaang loob na magpapalaki sa iyo. Yan ang nagpalaki kay Lionel Andres Messi. Yan din ang nagpalaki kay Andres Iniesta, Luhan, at yan din ang nagpalaki kay Xavi Hernandez. Meron bang nagtatanggol sa ginagawa ng ama ni Lamine Yamal? Ibig sabihin, mayroong nagtatanggol sa ginagawa ng ama ni Lamine Yamal at naaapektuhan ang anak niya? Na siya ay isang tao na kumikita ng ganoon kalaki, na isang alamat ng Barca, hindi ba? O gusto niyang maging alamat ng Barca na siya ay nasugatan, Bakit kailangan ni Lamine Yamal pumunta sa Kingsley para sumipa ng penalty? Nauuwi ito sa isang serye ng mga bagay na kung magpapatuloy ng ganito, kung magpapatuloy sa ganitong direksyon, maaaring masira ng tuluyan ang kanyang karera. Totoo. Kasi bawat kilos niya ay naapektuhan ng mga sinasabi niya kahit sa labas ng field o laro. Hindi niya kailangang magsalita, makisali sa gulo o gumawa ng kontrobersya. Maglaro lang ng football at maging pinakamahusay na siya naman talaga. Pero sa buhay, kailangan maging mapagpakumbaba. Sa buhay, kailangan maging mapagpakumbaba. At ang Barca, ano yun? Siya ang nagpapasweldo sa kanya. Dapat niyang kunin at sabihan si Ginoong Lamine Yamal na tapos na. Hanggang dito na lang, parang isang ama. Dahil hindi ginagawa ng ama, kasi mas malala pa ang ama. Kaya ang Barca bilang ama, bilang club na nagpapasweldo sa kanya, dapat niyang sabihan si Lamine Yamal, Ginoong Lamine Yamal, dito ka sa tabi ko. Hindi ito ginagawa. Kinakatawan mo ang isang club, kinakatawan mo ang isang eskudo, kinakatawan mo ang maraming tao. At may potensyal ka, kalidad, kakayahan, at lahat ng kailangan para maging numero 1, maging isang alamat. At dito na nagtatapos, Kingsley. Tapos na ang kalokohan, dito tapos na talaga ang kalokohan. Hindi pareho ang pribadong buhay ng manlalaro ng football at pribadong buhay ko. Iba ang pribadong buhay ng taong kumikita ng 15 milyong euro pataas kaysa sa akin. Ang pribadong buhay ng isang elite na manlalaro ng football na nasa pinakamataas na antas ay hindi pareho ng sa akin o ng sayo. Na nandyan ka lang sa chat na hindi ka rin naman sikat tulad ko, na wala naman tayong pinagkaiba, na isa lang tayo sa karamihan, di ba? Sa karaniwan lang. Pero itong mga taong to, sila ay may pangalan. Oo, sila ay may pangalan. Sila ay mga elite. Sila ay mga taong nabubuhay dahil sa atin. Nabubuhay sa mundong ito at may responsibilidad sila. Iyan ang pagkakaiba mo, Lamine Yamal. Sa amin na tagahanga lang. Gets mo? Anong nangyayari? Na kung maayos ang lahat, wala namang problema, At syempre, tingin ko naman lahat ng tao ay pumapalakpak at ganon. Pero magagamit natin ito para matuto. Tama? Noong isang araw sa channel ni Gerard Romero. Tama? Sinabi ko na tama ang ginawa ni Lamine Yamal sa pagsabi ng sinabi niya. O sige, ngayon kabaliktaran ang sinasabi ko. Kasi naniniwala ako na napatunayan na nagkamali si Lamine Yamal. At ano ngayon? Kapag may sinabi ang isang tao, hindi ba pwedeng bumalik at humingi ng tawad? O sabihin na, "Uy, mali pala ako, nagkamali ako." Nagkamali nga ako. Dati kong pinagtanggol si Lamine Yamal sa sinabi niya kay Kingsley, pero ngayon, mali na iyon para sa akin. Lalo na nang mapagtanto ko ito, at hindi lang ako. Napansin ng marami na malaki ang epekto ng sinasabi o ginagawa ng batang ito. Tingnan mo kung ano ang nangyari sa klasiko. Kaya syempre, isa siyang bata. Pero ang epekto na meron si Lamine Yamal, o si Benicio, o si Cristiano Ronaldo, o si Leo Messi, o kahit sinong elite na manlalaro, hindi ito maikukumpara sa isang ordinaryong manlalaro o sa isang tulad mo at tulad ko na nandito lang sa chat. Kaya naniniwala ako na malinaw ito na kailangan nating ingatan ang bawat salitang binibitawan, bawat kilos, lahat ng bagay, lahat. Dahil napakalaki ng exposure, napakalaki ng epekto ng kahit anong komento, kahit anong tingin, kahit anong kilos na ginagawa. Pakiramdam ko wala tayong naitutulong. Ako mismo ang nagsabi nito. Kahit dati ko itong ipinagtanggol, ngayon naniniwala akong tama ito. Ginagawa ko ito para ipagtanggol si Lamine Yamal. Hindi natin siya dapat purihin lang at sabihing, "Ayos ka, tuloy mo lang." Hindi ganoon. Kailangan siyang tulungan at gabayan sa landas ng kababaang loob. Sa landas ng kababaang loob na magpapalaki sa'yo. Ginawa ito ni Lionel Andres Messi na nagpalaki kay Andres Iniesta. Lujan ang nagpalaki kay Xavi Hernandez na nagpalaki naman kay Carles Puyol. Ang kababaang loob at ang sipag at ang pagpapakita sa laro at hindi pagkakaroon ng kahit anong, kwento sa labas nito. Ito ay salita ng Diyos. Ayos ba? At dito, wala nang iba pa. Nakita na sa mundo ng football ang dami. Ang dami ng mga halimbawa ng mga manlalaro, ng mga futbalista at ng mga bagay na sa huli ay naging dahilan kung bakit bumagsak ang kanilang mga karera. May malaking problema si Lamine Yamal, ang kanyang ama. Mayroon siyang ama na talagang sira ang ulo. Isang ama na talagang wala sa sarili. Ibig sabihin, isang ama na walang maturity. Isang immature na ama.
Mayroon siyang ama at sinasabi ko ito ng may pagmamahal ha, hindi ba? Ibig sabihin, isang ama ng isang football player tulad ni Lamine Yamal. Hindi niya pwedeng gawin ang ginagawa niya. Hindi niya pwedeng gawin ang ginagawa niya. Mga ginang at ginoong tagahanga ng Barca. Mayroon bang nagtatanggol sa ginagawa ng ama ni Lamine Yamal? Ibig sabihin, mayroong nagtatanggol sa ginagawa ng ama ni Lamine Yamal at naaapektuhan ang kanyang anak. Mayroon bang kahit sino sa chat ha? Mayroon bang kahit sino sa chat na nagsasabing ang ama ni Lamine Yamal ay isang mabuting halimbawa? At seryoso ito ha? Ibig sabihin, pakiusap, pakiusap, pakiusap! Baliw na ba tayo o ano ba talaga ha? Lahat ng ginagawa ng ama ni Lamine Yamal ay naaapektuhan ang pangalan niya. Lahat, as in lahat. Kung ngayon si Lamine Yamal ha, gumawa siya ng maliit na bagay nung isang araw na, inuulit ko, hindi ko binigyan ng importansya. Nakilala ko sila bilang mga higante, pero napansin ko na grabe ang nangyari, grabe talaga ang nangyari. Pupunta ka sa King's Leap, magpe-penalty, ipapasok mo, tatawanan si Ibay. Ang astig. Napanood ko yon ng live, sobrang nagustuhan ko, sobrang saya ko, pero ngayon, pupunta ka sa Bernabeu sa linggo at hindi ka makatakbo dahil hindi pinapayagan ng pugalsya mo at masama ang pakiramdam mo. Huwag ka na lang pumunta sa King's Leap, huwag kang sumali o mag-shoot ng penalty dyan. Ngayon, lahat pinag-uusapan at hinihintay ka ng tao. Hindi lang Madridista, pati kule. Kaya, konsistensya, kung ang ama o ina na siyang pangunahing tao sa loob ng pamilya ng isang bata ay sinasabi nga, kung ano siya, yun na yun, yun na yun. Ano ang pwede nating asahan? Kaya sa tingin ko, ang sinasabi ni Joan Gaspar ay sagrado. Sagrado talaga. Ang ginawa ni Joan Gaspar sa podcast na ito ay, ganon, parang nagbibigay siya ng panawagan. Kasi ang anak natin ay dapat alagaan. At ang mensahe na ipinapadala niya kay Pique, para sa akin, kamangha-mangha ito. Kamangha-mangha talaga ang sinabi ni Joan Gaspar dito. Napakaganda. 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 Huwag ninyo akong pagbintangan ng hindi ko sinabi. Hindi ko sinabing dahil sa penalty ng King's Leap ang pubalga. Ang punto ko, kung isang alamat ng Barca ang kumikita ng ganoon kalaki, hindi ba? O gusto niyang maging alamat ng Barca? Na may injury siya, Bakit pa siya pupunta sa King's Leap para sumipa ng penalty? Para saan pa siya pupunta? Para saan? Yan ang sinabi ko. Na ang isang tao na may injury, bakit pa siya pupunta sa King's Leap para sumipa ng penalty? Para saan? Para saan? Yan ang sinabi ko. Wala akong ibang sinabi. Hindi ko sinabi na doon siya na-injure. Ang sinabi ko kung may nararamdaman na siya. Mali na. Para saan pa siya pupunta? At para saan pa siya maglalaro ng laro? Tama na, doon na ako pupunta. Huwag kayong magsabi ng hindi ko sinabi. Lahat ng ito ay dahil nagustuhan ko talaga ang sinabi ni Joan Gaspar, dating presidente ng Barca. Tumingin kayo rito, sandali lang, tingnan nyo. May mensahe dito mula kay Paula Zin. Paula, salamat sa pagsubaybay sa amin. Maraming salamat sa pagdalo sa chat. Gusto ko ang mensahe mo, Paula. Gustong-gusto ko ang mensahe mo, Paula. Dahil sa tingin ko, pwedeng tingnan ang mensahe mo sa dalawang pananaw. Tama ba? At ang mensahe ni Pages, ganoon din. Ang kay Pages ay isa ring mensahe na gusto kong pag-usapan, pareho ang dalawang mensaheng ito. Parang lagi ninyong binabato ang sariling bubong. Ganyan ang Barcelonismo. Pwede nating sabihing nakakalason ito at hindi lang mula sa Barcelona, ayon sa dalawang pangungusap na ito. Paula, nalubos kong pinasasalamatan sa mensaheng ipinadala niya at kay kaibigang J. Pages, lubos din akong nagpapasalamat sa mensaheng ito. Totoo ang mensaheng ito. Maraming toksisidad sa loob ng club at totoo na madalas ay nagbabatuhan ng sisi. Pero partikular, maniwala kayo, partikular, ang pinag-uusapan natin tungkol sa nanay ko ay hindi pagbabatuhan ng sisi. At hindi rin ito toksisidad. Ito ay ang nais protektahan ang isang manlalaro ng football. Nais protektahan ang isang manlalaro ng football na kung loloobin ng Diyos at gusto rin niya. Magiging alamat siya at magpapapanalo siya sa atin ng napakaraming titulo, pati na rin mga individual na parangal. Sa kanyang bahagi, kasama ang Balon de Oro at kung ano pa ang gusto niyang makuha. Pinag-uusapan natin si Lamine Yamal dahil sa usaping panalo sa Champions, Liga at iba pa. Dito, ang layunin lang ay alagaan siya, hindi saktan. Kung kailangan niyang tumigil sa Kings League, tumigil siya. Kung kailangan niyang kausapin ang tatay niya at sabihin, "Tay, tumahimik ka na, sinasaktan mo ako." Sabihin niya iyon. Tapos na, wala nang iba. Huwag niyo nang palalain pa o kung ano paman, wala na. Ito lang ang tanging mensahe na gusto kong sabihin dito sa channel ko, dito ng live. Siyempre kung nanalo ang Barca, baka wala itong debate na to. Minsan, mas mabuting maaga mong maranasan ang pagkatalo at problema para magising ka. Mas mabuting matalo, magising, at itama ngayon kaysa kapag huli na. Parang tatay ang dating ng mensaheng ito, pero ganun talaga. Dahil ang tanging layunin dito ay tumulong at iwasan ang mga hindi kanais-nais na sitwasyon. Maaaring lumala ang sitwasyon at mailagay si Lamine Yamal sa gitna ng hindi nararapat. At talagang umaasa ako na sina Jorge Mendes, Laporta, Flick at ang kanyang ina na siya lang ang may matinong pag-iisip sa kanilang pamilya. Sa tingin ko, dapat kunin at protektahan si Lamine Yamal dahil hindi dapat pakawalan ang isang manlalaro ng ganong kalibre. Ito ay ang gustong alagaan at gustong protektahan. Para sa maraming taon,
para sa loob ng maraming taon. Itong taong ito ay magbibigay sa atin ng maraming saya at maraming tagumpay. Tapos na.